Ang ating istorya ay magsisimula kung saan, may kuha ng isang napakalaking lungsod. Sa isang gilid, may mga malalaking gusali at matatayog na skyscraper, at sa kabilang gilid, may isang slump area, gaya ng sa bawat lungsod. Di ba, grabe ang kahirapan sa isang tabi at sobrang yaman naman sa kabila. Pagpasok sa lungsod mismo, makikita natin ang lahat ng tao ay nakamaskara habang ito'y naglalakad, parang namumuhay sila ng normal, o at least, yun ang tingin natin, pero ibang-iba ang katotohanan, na malalaman natin sa sandaling ito. Dito, isang tao ay may hawak ng tasa ng kape, at siya ang ating pangunahing tauhan na si Sunny, na nakaupo mag-isa sa isang upuan habang siya ay sinisipat ng mga dumadaan na mga tao sa likod, umiinom ng isang tasang kape. Marumi ang kanyang damit, kaya naman napapatingin sa kanya ang mga dumadaan na may pagkalito. Para sa isang lumaki sa slums, kahit ang tunay na kape ay parang luho na. Ipinuhunan niya ang lahat ng natitira niyang pera sa iisang tasang yun, umaasang kahit papaano ay sulit ito. Nang sumipsip siya, agad siyang tinamaan ng pait, kaagad niyang pinagsisihan ang pagbili, ba't niyang mas mabuti pang bumili ng maayos na pagkain. Ngunit ang matapang na pait ang tuluyang nagpamulat sa kanya. Inubos niya ang kape sa isang lagok, may kasamang kakaibang ingay na lalong nakapagpakuha sa kanya ng mas naiinis na tingin mula sa mga tao sa paligid. Pagkatapos, basta na lang niyang inihagis ang basong tasa sa basurahan malapit, ngunit tumama ito sa lupa. Walang pag-aalinlangan, nilapitan niya ito, pinulot, at itinapon ng maayos. Pagkatapos noon, tumungo na siya sa presinto ng pulisya. Inaantok pa rin siya, kaya paulit-ulit niyang sinampal ang kanyang pisngi para manatiling gising, na muling nakatawag ng atensyon ng lahat. Pagdating sa presinto, agad na napansin ng mga opisyal ang pagod na binata. Agad siyang sumuko bilang tagapagdala ng nightmare spell. Ang anunsyo ay agad nagdulot ng kaguluhan sa buong presinto. Idineklara ang isang code black emergency, at ipinaalam sa lahat na kusang dumating ang taong infected. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng kwento ang katotohanan sa likod ng nightmare spell. Ang mahiwagang penomenon ay unang lumitaw ilang dekada na ang nakalilipas. Noong una, ito ay parang isang kakaibang sakit na nagdudulot ng palaging pagod at matinding antok. Nagbago ang lahat nang magsimulang mahulog sa walang hanggang pagtulog ang mga infected. Di nagtagal, natanto ng mundo na ito ay hindi pangkaraniwang sakit. Ang nightmare spell ay isang uri ng mahika, o marahil ay isang kakilakilabot na sumpa. Ang sinumang namatay habang nakulong sa walang hanggang pagtulog ay nagiging nakakatakot na nightmare creature. Nagsimulang salakayin ng mga halimaw na iyon ang mga tao nang walang pinipili. Kahit ang pinakamalakas na sandata ng militar ay napatunayang walang silbi laban sa kanila. Hindi nagtagal, ang buong mundo ay nilamon ng kawalan ng pag-asa at kaguluhan. Pagkatapos ay may hindi inaasahang nangyari, ang ilan sa mga taong nakatulog ay tuluyang nagising. Sila ang mga infected na nakaligtas sa nightmare trial. Sa pamamagitan ng pagdaig sa mga pagsubok sa loob ng bangungot, nagising silang may taglay na mahimalang supernatural na kapangyarihan. Ang mga bagong gising na mandirigmang ito ay lumaban sa mga nightmare creature at unti-unting naibalik ang kapayapaan sa sangkatauhan. Sa paglipas ng panahon, ang mga nagising ay naging pinakamalaking pag-asa ng sangkatauhan. Nagtatag sila ng bagong kaayusan sa mundo at pinrotektahan ang mga ordinaryong tao mula sa mga nightmare creature. Upang may handa ang susunod na henerasyon, nagsimulang magturo ang mga paaralan ng kasanayan sa kaligtasan at pakikipaglaban kung sakaling mahawa ang mga mag-aaral. Ang mayayamang pamilya ay gumugol ng malaking halaga upang bigyan ng espesyal na pagsasanay ang kanilang mga anak para maging awakened. Ang mga batang ipinanganak sa makapangyarihang pamilya ng mga awakened ay maaari pang magmana ng pambihirang mahikal na kakayahan na tinatawag na memories at echoes. Ngunit para sa isang lumaki sa slums, wala sa mga bentahang iyon ang umiral. Para sa kanya, ang pagpili ng nightmare spell ay nangangahulugan lamang ng sentensya ng kamatayan. Sa pagtatapos ng paliwanag, ang kwento ay maayos na lumipat sa Northern Quadrant Siege Capital Precinct 7. Sa loob ng presinto, sinimulang tanungin ng mga opisyal ang infected na binata. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Sunless, bagaman siya ay tinatawag na Sunny ng lahat.
Ang kanyang hindi pangkaraniwang pangalan ay nagtaka sa opisyal. Ang dahilan ay simple, siya ay isinilang sa panahon ng solar eclipse dahil ang kanyang ina ay may malatula na kaluluwa. Pagkatapos ay tinanong siya ng mga opisyal tungkol sa kanyang pamilya. Wala na siyang matatawagan, nag-iisa na lamang siya. Nagpatuloy ang pagtatanong habang nakatuon ang mga opisyal sa pagkaapurahan ng sitwasyon. Inamin ni Sunny na hindi na siya magtatagal upang manatiling gising. Batid na nauubos ang oras, nagpa siya ang mga opisyal na laktawan ang formal na proseso. Agad nilang ipinaliwanag ang lahat ng kailangan niyang malaman tungkol sa nightmare spell bago siya mawalan ng malay. Inihayag ni Sunny na alam na niya ang pangunahing konsepto ng nightmare spell mula sa lahat ng kanyang narinig sa paglipas ng mga taon. Ang isang infected na tao ay tuluyang papasok sa dream realm, tatalunin ng ilang halimaw, makakaligtas sa unang nightmare, magkakaroon ng mahikal na kapangyarihan, at gising bilang isa sa maalamat na awakened. Ganyan hindi bababa sa kwento ang palagi nitong inilalarawan. Napagtanto ng opisyal na nauunawaan ni Sunny ang mga pangunahing kaalaman, ngunit agad niyang ipinaliwanag na ang katotohanan ay mas malupit kaysa sa mga sabi-sabi. Ang pag-survive sa unang nightmare ay hindi katulad ng magiting na mga kwentong naririnig ng mga tao araw-araw. Binalaan niya si Sunny na ang mga halimaw ay hindi lamang ang mga kaaway na naghihintay sa loob ng nightmare. Sa panahon ng pagsubok, makakasalamuha rin niya ang ibang mga tao na tila ganap na totoo. Ngunit ang mga taong yon ay hindi tunay na tao, sila ay mga ilusyon lamang na nilikha ng nightmare spell. Bawat isa sa kanila ay umiiral lamang upang subukan ng taong sumasailalim sa pagsubok. Ipinaliwanag ng opisyal na maaaring mapilitan si Sunny na labanan sila. May tsansa pa na kailangan niyang patayin ang mga ito upang mabuhay. Dahil dito, hindi siya dapat mag-atubili o hayaang kontrolin siya ng kanyang emosyon. Para sa kanyang kaligtasan, kailangan niyang tandaan na sila ay walang iba kundi mga ilusyon na nilikha ng spell. Pagkatapos ay nagpatuloy ang opisyal sa isa pang payo na maaaring magtakda kung mabubuhay o mamamatay si Sunny. Sa mismong sandali na pumasok siya sa nightmare, dapat niyang agad na tingnan ang kanyang mga attributes at ang kanyang aspect. Ang dalawang bagay na yon ang magiging pundasyon ng kanyang mga kakayahan. Sila ang magtatakda kung paano siya lalaban, kung paano siya mabubuhay, at kung anong uri ng kapangyarihan ang kanyang taglay. Kung siya ay sapat na mapalad na makatanggap ng aspect na nakatuon sa labanan, tulad ng isang swordsman, isang archer, o ibang klaseng nakatuon sa digmaan, ang pagsubok ay magiging mas madali. Ang ganitong mga aspect ay likas na angkop sa paglaban sa mga halimaw at kaligtasan sa mapanganib na mga sitwasyon. Kahit na makatanggap siya ng aspect na walang kinalaman sa labanan, hindi siya dapat mawalan ng pag-asa. Ayon sa opisyal, walang ganap na walang silbing aspect. Bawat aspect ay may kanya-kanyang layunin, bawat kapangyarihan ay may nakatagong lakas na maaaring gamitin sa tamang sitwasyon. Ang nightmare spell ay hindi kailanman nilikha bilang isang sistema ng garantisadong pagpatay. Sa halip, ito ay dinisenyo bilang isang serye ng mga pagsubok na naglalayong itulak ang mga tao lampas sa kanilang mga limitasyon. Dahil dito, dapat gamitin ni Sunny ang bawat bahagi ng katalinuhan, tapang, determinasyon, at likas na hilig na mayroon siya upang mabuhay. Ang lakas lamang ay hindi garantisadong tagumpay, bawat desisyon na gagawin niya sa loob ng nightmare ay huhubog sa kinalabasan ng kanyang pagsubok. Ipinaliwanag pa ng opisyal na ang lahat ng magagawa ni Sunny sa unang nightmare ay direktang makakaapekto sa mga gantimpalang naghihintay sa kanya pagkatapos. Kung mas mahusay ang kanyang pagganap, mas malaki ang kanyang matatanggap na gantimpala. Ang kanyang mga nagawa ang magtatakda sa lakas ng kanyang magiging kapangyarihan. Ang kanyang mga pagpipilian ay makakaimpluwensya sa mga kakayahang ipagkakaloob sa kanya pagkatapos niyang magising. Ngunit kasabay ng mga gantimpalang yun ay isang kasindak-sindak na kahihinatnan ng pagkabigo. Kung mamatay si Sunny sa loob ng nightmare, ang nightmare ay hindi lamang magwawakas. Sa halip, ang kanyang katawan sa totoong mundo ay magbabago bilang isang gate. Sa pamamagitan ng gate na yon, isang nightmare creature ang lalabas sa katotohanan. Kapag nangyari yon, ito ay magiging responsibilidad ng mga opisyal na nakatalaga doon na pigilan ang halimaw bago mapatay ang mga inosenteng tao.
Matapat na inamin ng opisyal na hindi siya o ang kanyang mga kasamahan ay sapat na malakas upang harapin ang mga naturang nilalang ng mag-isa. Kaya naman taos puso siyang umaasa na makaligtas si Sunny sa pagsubok. Kung wala na, nakikiusap siya na huwag itong mamatay kaagad. Ang pinakamalapit na awakened warriors ay ilang oras pa bago makarating sa presinto. Hanggang sa dumating sila, ang mga opisyal ay walang choice kundi ipagsapalaran ang kanilang sariling buhay sa paglaban sa nightmare creature gamit ang ordinaryong sandata. Tumahimik ang silid matapos ipaliwanag ng opisyal ang lahat. Samantala, ang pagod na bumabagabag kay Sunny mula sa simula ay lalong tumindi sa bawat sandali. Ang kanyang paningin ay unti-unting lumabo, ang kanyang mga talukap ay tila imposibleng mabigat. Gaano man niya pilit na manatiling gising, ang kanyang katawan ay tumatangging sumunod pa. Ang nightmare spell sa wakas ay umabot na sa limitasyon nito, ang kanyang malay ay dahan-daang nagsisimulang mawala, ang mga tunog sa paligid niya ay nagiging malayo, ang dilim ay tahimik na nilalamon ng kanyang paningin, hindi nagtagal, tuluyang nawala ng malay si Sunny at nahulog sa walang hanggang pagtulog, hindi alam na siya ay tumatawid sa kanyang unang hakbang patungo sa nakakatakot na unang nightmare.